Kwento 1, araw-araw ay pareho ang ruta ko, papasok at palabas ng lungsod. Hindi naman ako nakatira ng malayo, mga 30 minuto lang sa tahimik na mga suburb. Palaging tahimik ang daan na tinatahak ko tuwing gabi, isang malaking ginhawa kumpara sa trapik tuwing araw. Habang nagmamaneho ako sa daang ito, tulad ng dati, ay maayos naman ang lahat. Kaunti lang ang nakalipas mula alas 10 ng gabi. Nakikinig ako sa musika ko at masaya na malapit na akong makauwi. Nang mga 10 minuto na lang bago makarating, at habang pumapasok ako sa masukal na bahagi bago magsimula ang mga suburb, may liwanag na sumilay mula sa daan. Wala namang kakaiba sa una, ngunit habang papalapit ito, tila sobrang liwanag na halos bulagin na ako. Kailangan kong tumingin sa gilid ng daan para manatili sa aking linya. Pero nang akala ko ay dadaanan na ako, napansin ko na ang mga gulong nila ay nasa aking linya. Nagmamaneho sila sa maling bahagi ng daan, papunta sa isang direktang banggaan. Uminstinto ang katawan ko at bigla akong kumabig pakanan, lumipad palabas ng daan at bumagsak sa kanal na nasa gilid ng kakahuyan. Ilang segundo akong nag-ipon ng lakas ng loob, ngunit mukhang hindi naman ako malubhang nasaktan. Tinanggal ko ang seatbelt at lumabas ng kotse. Wasak na wasak ito. Halos lahat ng harapan ay natanggal at sa totoo lang, parang dapat ay namatay na ako doon. Pagkatapos ay naalala ko ang nangyari at agad na nainis. Umakyat ako mula sa kanal at tumingin pababa ng daan. Inaasahan kong makikita ko ang kanilang mga ilaw na papalayo, pero laking gulat ko nang makita kong huminto sila at pumarada hindi kalayuan. Bago ko sila lapitan, mabilis akong bumalik sa kotse ko at kinuha ang telepono para tumawag sa pulis. Hindi ko alam kung sino ang nasa kotse o kung lasing sila at galit, kaya naisip kong maging maingat. Sinabi ng operator na darating sila sa loob ng 5 minuto, kaya binaba ko ang telepono at nagsimulang umakyat pabalik sa kanal. Pero nagulat ako nang may isang lalaki na nakatayo na sa itaas. Hindi man lang niya ako tinanong kung ayos lang ako o nagsalita man lang. "Ikaw ba ang dahilan kung bakit ako na-aksidente? Halos pinatay mo ako," sabi ko. Pilit na pinipigilan ng galit hanggang dumating ang mga pulis. Hindi pa rin siya nagsalita, ngunit biglang lumiwanag ang ilaw mula sa kanyang kotse sa kalsada at papalapit ito kung saan siya nakatayo. Nasa kanal pa rin ako pero nakita kong iyon ang parehong kotse at may ibang nagmamaneho nito. Umurong ito papunta sa gilid ng kanal. Tapos bumukas ang pinto ng driver at isa pang lalaki ang bumaba. Nagsimula silang mag-usap sa ibang wika. Sa tingin ko ay Ruso o Aleman. Hindi ako sigurado, pero parang may agresibong tunog ito. Habang nag-uusap sila, mabilis na pumunta ang isang lalaki sa likod ng kotse at binuksan ang trunk. Pero imbes na kumuha ng anuman, humarap siya sa akin. Sabay silang dalawa na tumakbo papunta sa akin pababa ng kanal. Hindi na ako nag-isip at agad akong tumakbo, papasok ng kagubatan habang hinahabol nila ako. Malalaki at mabibigat ang mga lalaki, kaya matapos ang ilang minutong takbuhan, nawala ko sila. Ngayon ay nasa gitna na ako ng kagubatan, walang ilaw para makita kung saan ako papunta. Hindi ko rin alam kung nasaan ako o kung anong direksyon ang tamang daan. Walang tunog ng mga lalaki sa paligid, kaya nagpatuloy akong naglakad sa mga puno. Hindi ko naman gustong bumalik sa daan habang nandoon pa sila, pero ayoko ring maligaw ng husto para hindi ako matagpuan ng mga pulis. Pagkalipas ng ilang minuto ng paglalakad, narinig ko ang mga sirena mula sa di kalayuan sa kaliwa. Sinundan ko ang tunog at nakita ko ang sasakyan ng mga pulis sa taas ng kanal habang tinitingnan ng 2 pulis ang aking kotse. Wala nang bakas ng mga lalaki. Ipinaliwanag ko ang nangyari at isinulat nila ito sa ulat. Pero kaunti lang ang investigasyon pagkatapos dahil sa paglalarawan ko lang sila natunton. Walang nanakaw mula sa aking kotse, pero halatang plano nilang itapon ako sa kanilang trunk. Hindi ko lang alam kung iyon ba ay pinlano bago o pagkatapos ng aksidente. Marahil ay nagkamali sila at sinusubukang pagtakpan iyon o baka iyon talaga ang plano mula sa simula. Story 2 ni Pam R. Sabihin ko na agad, hindi talaga ako magaling mag-drive ng malayo.
Gusto ko lang sabihin ito mula sa simula dahil halatang halata ang kakulangan ko ng karanasan. Halos hindi ako nagmamaneho ng higit sa 30 minuto, pero para sa trabaho, kailangan kong magbiyahe ng 10 oras mula sa maliit kong bayan na Broly papunta sa San Francisco, kung saan naroon ang aming main office. Hindi pa ako tumatagal ng 6 na buwan sa kumpanya at remote lang ako nagtatrabaho. Kaya ito ang unang pagkakataon na ginawa ko ang biyahe na ito. Nakakalungkot, hindi sa magandang California Coastal Highway ang ruta ko. Sa halip, dinaanan ko ang mas madalang gamitin na highway sa kabilang bahagi ng estado, dumadaan sa mga disyerto at maliliit na bayan. Hindi ko pa nasubukan ang rutang ito dati, kaya bago ito para sa akin. Niset ko ang GPS ko at nagsimulang mag-drive alas 6 ng gabi. Plano kong makarating ng eksaktong oras ng check-in sa hotel na alas 3 ng hapon kinabukasan. Ang unang oras ng biyahe ay dumaan sa bayan namin na unti-unting kumonti hanggang sa halos wala ng gusali. Wala ring masyadong sasakyan sa daan. Mga 3 oras sa biyahe, nadaanan ko ang isang gas station at naalala kong i-check ang gas tank ko. Napansin kong halos paubos na ang gas ko, talagang malapit na. Dahil sa haba at walang saysay na biyahe, nawala ang atensyon ko sa meter. Inisip ko na kayang maghintay hanggang sa susunod na gas station, kaya nagmatsyag ako ng mga exit sa loob ng 20 minuto. Pero habang lumilipas ang mga milya ng walang gas station, nagsimula akong mag-alala. Nagpatuloy ang pakiramdam ng kaba dahil sa katangahan kong hayaang maubos ang gas sa gitna ng disyerto. Naramdaman kong nanginginig at nag-stutter ang sasakyan, alam kong malala na ito. Habang iniisip ko na titigil na ang kotse ko anumang sandali, nakita ko ang headlights ng isang kotse sa gilid ng kalsada. Mukhang isang police car na nagmamanman ng highway, kaya wala akong ibang magawa kundi huminto sa gilid at iparada sa likod nito. Umaasang may gas canister sila na magagamit ko. Lumabas ako ng kotse at naglakad papunta sa kanila. May spotlight sa gilid ng side mirror ng driver at light bar sa bubong. Kaya mula sa likod mukha itong police car. Pero habang papalapit ako, parang may kakaiba. Kailangan ko ng tulong at inisip kong nakita na nila ako. Nang makarating ako sa tabi ng kotse, malinaw na isang police car ito pero hindi na ito nasa serbisyo. Marahil isang lumang police car na nabili na at tinanggal na ang mga marka. Walang tao sa loob, pero hindi rin mukhang abandonado. Malinis ang loob at may grocery bag sa upuan ng pasahero na may lamang pagkain at snacks. Pero may kakaiba talaga. Tumingin ako sa disyerto, madilim at halos wala maliban sa ilang cactus. Pero agad kong napansin na may gumagalaw sa malayo. May tao doon, pero hindi ko makita kung ano ang ginagawa. Alam kong hindi ito magiging ayon sa inaasahan ko, kaya binalak kong bumalik sa kotse at tumawag ng 911 o roadside assistance. Biglang tumigil sa paggalaw ang tao at tila nakatingin sa akin. Hindi ko alam ang gagawin kaya natulala ako. Pagkatapos, nagsimulang tumakbo, papunta sa kalsada ang tao. Tumakbo ako pabalik sa kotse. Sobrang bilis niyang tumakbo dahil pag-upo ko pa lang, nasa kalsada na siya. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang kotse at tinitigan ako. Nakita ko na ang mukha niya sa headlights. May maiksing itim na buhok, itim na balbas at puno ng dumi at buhangin ang buong katawan mula paa hanggang ulo. Hindi ko alam kung galit siya, pero para siyang nasindak. Parang hinihintay kung aalis ba ako o bababa ng kotse. Natakot akong paandarin ang kotse ko dahil kung mag-stutter ito at marinig niya, malalaman niyang hindi ako makaalis. Kaya naupo lang ako doon, paulit-ulit na tinatawagan ng siyam na isa-isa. Nang makapasok ako sa linya, sumakay na siya sa kanyang kotse at ilang minuto lang ay umalis siya nang hindi binubuksan ang headlights. Naglaho sa daan. Pagkatapos noon, dumating ang pulis mga 30 minuto ang lumipas at naglagay ng ilang galon ng gas sa kotse ko. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa lalaking gumagalaw ng kakaiba sa disyerto, pero binaliwala lang nila ito at hindi man lang sinilip.
Nagbiro pa na baka naglilibing ng katawan doon, na parang wala lang. Sobrang kaba ko noon kaya hindi na ako nakipagtalo at nagpatuloy na lang sa biyahe ko. Matagal na itong nangyari, pero hindi ko pa rin matanggal sa isip ko kung ano ang ginagawa ng taong iyon sa disyerto o kung gaano ako kalapit sa isang bagay na posibleng natuklasan ko.